This evening, tutuloy po natin yung naputol po kanina pong umaga, and we are now in part 2. Let's give our best in following God, part 2. So kanina po ay part 1 po yun, hindi ko po nasabi. Kumbaga meron po tayong mga sorpresa. Mas maganda po yun na merong surprise. Amen? So John chapter 12, and verse number 26 lamang po yung ating pong babasahin. Hindi na po ako nag-send po ng outline po sa AB Tech para po magising din po sila, tsaka mag-type po sila dun sa taas. Amen. And then tayo rin po ay magbubukas po ng Bible. Verse number 26 lamang po, isang verse, and then tayo po ay humingi ng tulong sa Panginoon. Verse 26, as the Bible said, "If any man serve me, let him follow me, and where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father know." Honor. Let us pray. Our gracious, loving Heavenly Father, muli Panginoong Diyos, kami po ay humihingi ng kapatawaran, humihingi muli Panginoon ng katalinuhan sa muli po naming pag-aaral Panginoon. Nawa sa bawat mensahe Panginoon ng aming napapakinggan, hindi lang po ito napakinggan sa kaliwa at lalabas sa kanan at pagkatapos nun ay wala na. Pagkos sa aming pong mga napag-aralan, sa aming mga natutunan, nawa ito po ay manatili sa aming pong puso't isipan, na sa oras ng pangangailangan, Panginoon, pwede po namin itong kuwain at alalahanin ang mga turo galing po sa inyo pong salita. We pray, Panginoon, sa gabing ito, that your Holy Spirit, O God, will move and your Holy Spirit will convict the hearts of your people. Salamat, Lord, for this privilege, Panginoon, na magamit muli sa ganito pong gawain. He must increase, but I must decrease. We thank you, we love you, Lord, in Christ's name. Amen and amen. Be seated, please. John chapter 12, verse 20 to 26, nabasa po ng ating pong scripture reader kanina. At ang ating pong napansin ay merong pong mga ilang bagay na involved po sa ganung pong gawain. Kaya nga po in verse 26, "If any man serve me, let him follow me, and where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor." So sa ganito pong bagay, ating muna pong titignan yung ating pong napag-aralan kanina. Kasi marahil po may mga ilan sa atin na wala kaninang umaga. At titignan muna natin yung ating mga napag-aralan kaninang umaga. Let's give our best in following God. Na ating pong natalakay, ating pong nakita, ating pong natuklasan, let's give our best in following God. We must know, or we must have a genuine acknowledgement towards God. And we need to have a great admiration towards God. And lastly, we need to have a godly attitude towards God. So for this evening, for our part 2, ito naman po yung mga resulta na. Ito na yung mga bagay na after nating sumunod sa Panginoon, ito na yung mga magiging bunga. Tama po? Hindi naman tayo pwede magtanim ng mangga at sasabihin natin for how many years hindi na yung nagbubunga. Meron po yung problema. Pero dito po sa senaryo na ito, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, dapat po ito po ay merong pong kalakip na bunga. Merong pong tinatawag na mga bagay na kung saan ating matatanggap. Alam niyo po sa ganitong bagay, ang pagsunod sa Panginoon ay hindi po madali. Tama po? Marami kang iiwan, marami kang mga tatalikuran, marami kang dapat na iiwan para lang ikaw ay makasunod sa Panginoon. Tama po? Iiwan mo yung career mo, iiwan mo yung mga achievement mo, iiwan mo yung mga gusto mong marating sa buhay para sa Panginoon. At sabi ko nga po, hindi po madali yung mga bagay na yan. Tingnan po natin in verse 25 ng John chapter 12. Sabi ng Bible, "He that loveth his life shall lose it, and he that hated his life in this world shall keep into the life eternal." So meaning to say, sa ganito pong bagay, merong pong talagang paglalaban sa sitwasyon natin sa mundong ito at sa sitwasyon natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi sabing ganun dito, "He that loveth his life shall lose it." Kung sino yung nagmamahal sa kanyang sarili, siya din ay mawawalan. Bakit? Kasi nga kahit anong pagmamahal natin sa ating sarili, sinusunod natin yung ating gusto, yung desire ng ating pong puso, gusto nating marating itong mga bagay na ito. Sa usapang tao, wala namang problema doon. Ama po. Pero sa usapang paglilingkod sa Panginoon, kung uunahin natin yung ating sarili, hindi po yun pagsunod sa Panginoon. Sabi pa gano'n ng verse, "And he that hated his life in this world shall keep it unto
life eternal. So meaning to say, following Jesus involves losing our life and finding new life in Him. Kaya nga po ang taong nakakilala sa Panginoon ay merong pong tawag na pagbabago sa buhay. Kaya nga po sa ganitong senaryo, ating pong dinadahan-dahan, aalamin, bakit nga ba kailangan maglingkod sa Panginoon? Bakit nga ba kailangan sumunod sa Panginoon? Kasi kung susundin natin itong mundo na ito, magulo. Tama? Kung susundin natin ang sistema ng mundo, magulo. Bakit? Kasi sasabihin ng mundo, okay lang naman yan kahit hindi ka na sa Diyos. Basta kilala mo yung Panginoon, tapos na. Hindi po yun ang gusto ng nais ng Diyos. Diba? Sabi ng aklat ng 1 John chapter 2 verse number 15, 1 John chapter 2 verse number 15, as the Bible said, love not the world, neither the things are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So ating pong makikita sa verse po na yan, na kung tayo ay mas mahal natin ang mundo kaysa sa Panginoon, meron po yung kapahamakan. Another verse po tayo. Mark chapter 8 verse number 36. Mark chapter 8 verse number 36, as the Bible said, for what shall a profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Mark chapter 8 verse 36. Ating pong makikita sa verse na yan, na tugma sa ating pong pinapag-aralan ngayon, that he that loveth his life shall lose it. Kung mamahalin natin yung ating sariling kagustuhan, sa prinsipyo ng tao, okay lang. Pero sasabihin ko nga po sa inyo sa gabing ito, kung sa prinsipyo naman ang pagsunod sa Panginoon, hindi po yun okay. Marami po tayong tatalikuran. Kaya nga sabing ganon, he that loveth his life shall lose it. And he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. So mas mahalaga na ating pong tignan ngayon sa ating pag-aaral, let's give our best following God, part 2. As we look on sa mga simbahan, tama? Maraming mga nagsimba na at marami ding mga umalis na. Kumbaga, come and go. People and members are come and go sa mga bawat churches. I remember nang hindi pa itong simbahan, marami ding namang mga nag-church. Marami ding mga nagpa-member na at marami ding mga umalis na. Marami ding mga nagsisimba o sympathizer and hindi na sila nagsisimba. Alam niyo po sa ganyang pong bagay, ang dapat po nating makita, yung patatagan sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kasi dito sa mundong ito, maraming pagsubok eh. Marami tayo, sabi ko nga po kanina, marami tayong mga tatalikuran. Tama po? Sabi nga ni Sir Francis, siguro kung hindi ito naligtas, baka kasama ito ng mga artista sa mga ABS-CBN. Tama ba, Sir? Diba? Si Brother Ronald, kung hindi siguro ito naligtas, maari, may mga business, maari, contractor na to si Brother Ronald, di ba? Isa rin to ngayon sa si lilitisin. Di ba? Sabi nga ni Sir nakaraan, when I grew up, I want to be a contractor. Eh. Maari sa buhay natin, alis tayo saglit doon sa plano para sa Panginoon. Maari, may mga magaganda tayong plano eh. Tama po? Ako nga, sabi ko nga po nakaraan, gusto kong maging nasa ating Philippines, nasa maayos na kalagayan, pero iba po talaga yung kalooban ng Diyos. Ano po, no? Pero ang kagandahan, ito po, kapag tayo po ay sumusunod sa Panginoon, magiging maganda yung layunin. Tingnan po natin Jeremiah chapter 29 verse number 11. Wala po yan sa ating pong mga outline dito, pero the Lord lead me sa mga verses po na ito para sa ating pong introduction. Jeremiah chapter 9 verse 27. Ito po yung magandang bagay na ating pong dapat malaman. Jeremiah 29 verse 11, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you unexpected end. Unahin natin yung dulo. Sabi ng Bible, to give you unexpected end. Di ba kapag tayo ay gumawa ng ating plano, makikita na natin yung resulta eh. Kapag tayo ay naging isang magaling na maayos sa pag-aaral, naging ikaw ay isang piloto, ang kakalabasan mo, no, magdadrive ka ng eroplano. Tama? Pag ikaw naman ay nag-aaral ng mabuti, hinangad mo na ikaw ay maging isang mabuting teacher, ikaw ay magtuturo sa paaralan. Tama? Kapag ikaw naman ay naging isang marangal na nagtatrabaho, marangal na nag-aaral, pinapangarap mo na someday ikaw ay maging isang pulis, at sa lumipas na maraming taon, ikaw ay magiging pulis. Tama? Sa ganyang pong bagay, titignan natin ngayon, ano nga ba yung gustong ibigay ng Panginoon? Alam na natin sa atin eh, kung ano yung gusto natin, yun yung magiging tayo. Pero how about naman sa Panginoon? Sabi niya gano'n, to give you unexpected din. Alam niyo po sa ganyang pong bagay, yung pagsunod sa Panginoon, doon natin makikita yung sinasabi ng verse na yan, to give you unexpected end. Tama? Usog po tayo ng konti. Sabing ganon, thoughts of peace, merong kapayapaan.
Amen? Sa paglilingkod sa Panginoon, there is peace and not of evil. Next, usog pa tayo ng konti pa. Sabi ng Bible, thoughts that I think toward you, saith the Lord. Ang Panginoon na mismo ang nagbibigay ng magandang layunin sa buhay natin. Amen po ba? Sabi niya pang ganon sa angat, sa pinakauna, for I know that thoughts that I think toward you. So, ibig sabihin, alam niya yung gagawin niya sa buhay natin. Tama po? Alam niya yung mangyayari para sa kinabukasan. Bakit? Kasi nga po, siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. The attributes ng Panginoon, He is all-powerful, He is present everywhere, and He is all-knowing. So sa ganyang pong bagay, alam niya na. Meron pa nga pong verse in the Bible, I think in the book of Psalms, pero sabing ganon, even yung bilang ng ating mga buhok, alam niya. Tama po, pati yung mga stars sa langit, minsan binibilang natin, 37, 38, ba't gumalaw? Saan na? Uulit na naman tayo. Ang hirap mabilang. Tama po, di ba? Bibilangin natin. Minsan, yung buhangin, sabi din ng Panginoon, alam niya rin lahat ng mga bagay na yan, ay alam niya po. Kaya sa pagsunod sa Panginoon, ay marami po tayong dapat na talikuran. Amen po? Bakit nga ba natin kailangang magsumunod sa Panginoon? Kaya kapag tayo ay nasa Panginoon, tamang layunin po ang dapat meron sa atin. Okay po? Hindi, kaya sa ganito pong bagay, yung ginagawa nating pagsunod sa Panginoon, yung pananalangin natin sa Panginoon, yung pagsimba natin sa Panginoon, na ating pong ginagawa ngayon, dapat ang maging maayos dyan, yung ating pong puso, yung ating pong isip, yung ating pong hangarin. Tama po? Kasi sabi ng ating mga previous na pag-aaral, thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy strength, and with all thy mind. Sa ganyang pong bagay, dapat nakapaloob po doon yung pagsunod sa Panginoon. Kasi kung hindi natin talaga gustong sumunod sa Panginoon, talagang hindi po tayo tatagal. Wala po tayong tinatawag na steadfastness in serving God. Kaya nga po sa ganito pong bagay, napakahalaga na tayo po ay nasa simbahan. Amen po? Kaya napakahalaga na meron tayong inaatin ng simbahan, hindi lang basta online church or online na ating inaatinan, bagkus yung physical na nandito tayo. Kasi iba yung pakiramdam ng nasa loob ng church na nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos kaysa sa online. Kasi sa online maraming distraction eh. Hindi ko naman sinasabi na tanggalin na natin yung online na yun, wag na mag-church yung mga ibang, may mga ginagawa o may mga errands o kaya may mga karamdaman. What I'm trying to say is this, iba pa rin kapag nasa Panginoon, iba pa rin kapag nasa simbahan, iba pa rin yung magbibigay ng halimbawa at mga magandang aral na ating pong makikita. That's why we should follow Christ and give our best for Him. Amen? Huwag sanang dumating sa punto na tayo ay sumusunod sa Panginoon kasi para lang tayo ay pagpalain. Iba namang pong usapan yon. Yung word na para tayo ay pagpalain kasi sumusunod tayo, blessing na lang po yun. Bakit yung mga pastor ganito? May motor sila, may sasakyan sila, ang ganda ng mga damit nila, maayos yung pamumuhay nila. Hindi naman po nagpo-focus ang mga pastor sa ganung bagay eh. Kaya po sila pinagpapala kasi nga po, they are following God sa kanila pong buhay. Pastor, paano yung mga members? Hindi naman sila naglilingkod, pero bakit sila ay pinagpala? Simusunod sila sa Panginoon eh. Tama po? Hindi po ito mauuwi sa tinatawag na prosperity gospel na kung saan ay sumunod ka sa Panginoon at pagpapalain ka. Nami-misinterpret yung Bible in the book of Matthew chapter 6 verse 33. Parating nakikita, and all these things shall be added unto you. Pero nakakalimutan ng karamihan na kapag sumunod sa Panginoon, dapat merong pong una. Ang sabi ng Bible, but seek ye first. Yung first, hindi pwedeng maging last. Yung first, hindi pwedeng maging second. Yung first, hindi pwedeng maging third. At yung mga iba pang numero. Kundi, ang first ay una dapat ang Panginoon sa ating pong buhay. Amen? Kaya ulitin ko po, ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi lamang pagpapala. Bagkus ang paglilingkod sa Panginoon, ito po yung pamamaraan natin upang ibalik natin sa Kanya yung kabutihang ginawa niya sa buhay ko, sa buhay ng bawat isa. Kaya sa ating pong pagpapatuloy, titignan po natin yung mga ilang bagay. Tignan po natin 1 Samuel chapter 12 and verse number 24. 1 Samuel chapter 12 verse 24. Only fear the Lord and serve Him faithfully with all your heart. Indeed, consider what great things He has done for you. Sabi ng Bible, only fear the Lord. Pag sinabing fear, hindi lang ito yung matakot tayo kasi merong mga nananakot sa atin.
Hindi ito yung fear na kung saan kapag meron tayong nakita na tao na kung saan alam nating may kasalanan tayo, alam nating hindi pa tayo nagbabayad, magtatago tayo, di ba? Hindi po ito yung tinutukoy dito na fear. Because yung fear dito is a complete reverence sa Panginoon na kung saan hindi man natin siya nakikita and yet we are doing what is right and keeping what is right. Only fear the Lord and serve Him faithfully. With all your heart, indeed, consider what great things He has done for you. Alam niyo po sa John chapter 12, marami po itong mga hati-hati na mga verses. John chapter 12 verse 1 to 8, wag na po nating buksan. This is talking about Mary glorify God sa pamamagitan ng oil. Next, John chapter 12 verse 9 to 19. People glorify God through the triumphant entry. And John chapter 12 verse 23 down to 26, this is talking about Jesus Christ glorified God the Father. So ibig sabihin sa ganito pong bagay, lahat pala ay involved sa pagsusunod sa Panginoon. Yes, kaya nga po yung ating title is, Let's Give Our Best in Following God. Now, pasok po tayo sa ating pag-aaral. When we follow God, He will not leave us behind in the matter of, point number 1, provision. Amen? Sa usapang provision, kumbaga sa salitang kanto, gaskasado na yung provision at kasi sa provision, nandito na yung mga pagpapala, nandito na yung mga supply. Sabing ganon, He will supply our needs. Psalms chapter 37 verse 25. I had been young and now I'm old, yet have I not seen the righteous forsaken nor his seed baking bread. Sabi ni David dito sa kanya pong naisulat sa aklat ng awit, simula nung bata ako hanggang sa tumanda ako, hindi ako nakakita ng isang lingkod ng Diyos na pinabayaan. Hindi kailanman ako nagutom, hindi kailanman ako pinabayaan, kasi simula nung siya ay bago siya ay maging hari, bago siya maging kalaban ni Goliath, ano lamang po ba ang posisyon na meron siya? Isa lamang siyang shepherd, isa lang siyang bata, isa lamang siyang nagpapastol ng mga sheep. And then suddenly, tinawag siya para labanan si Goliath. Pinabayaan ba siya ng Panginoon? Ang liit-liit niyang tao, sabi ng Bible, ang liit na tao, ang liit na bata. Tapos kakalabanin, 9 foot tall na si Goliath. Kumbaga, walang laban yun eh. Pero iba pag kumilos ang Panginoon, amen? Sa provision na binibigay sa atin ng Panginoon, God will never forget His servant when it comes through the physical needs. Amen? Sa usapang physical, kahit hindi naman natin tatagalan dito, tama po ba? Hindi naman na tayo pinabayaan ng Panginoon eh. Tama po? Ang ibig sabihin po ng physical, yung mga katawan po ba natin ngayon? Tama? Dati nga, dati kasya pa sa atin yung medium. Ngayon, nag-large na tayo. Di ba? Dati, nag-i-small pa tayo. Pero ngayon, ano na yung damit natin? Binibigay na nga natin sa iba kasi lumiit lang yung damit sa akin. Yung damit, lumiit lang, hindi ako. Di ba? Kasalanan ng damit yan, hindi ako. Di ba? Minsan ganun eh. Kaya sa ganung pong bagay, when we follow God, He will not leave us behind in the matter of provision. Tignan po natin, unahin natin, yung buhay na meron po tayo. Tama po? Yung hangin na meron tayo. Can we stop dyan saglit sa hangin na yan? Isipin kaya natin, paano kaya kung yung sitwasyon natin ay kailangan natin gumamit ng oxygen. Tama po? Isipin lang natin yan sa panandalian. Paano kaya kung walang hangin? Di ba gano'n ang isang tao kapag nahihirapang huminga, kailangan ng oxygen? Kailangan nandito sa likod, okay, nasa tabi kapag nasa hospital, nakahiga ng ganyan sa bed. Paano kaya kung lahat tayo merong oxygen sa likod? Magkano bang oxygen ngayon? Si Jenny, magkano ang oxygen ngayon? Kung yung malaki? Sige, todo na natin malaki. Magkano? 10,000? Kasama yung tangke? Hindi pa? Hindi pa, 10,000. Ayun, tank pa lang. Wala pa yung laman. Sabihin na natin 15,000 kasama yung laman. Aabot yun si Sir Jenny ng ilang araw? Good for ilang days? 3 days. 15,000 for 3 days. Pira na yan ah. Laki na na. Ilang McDonald's na yan. Sipin natin, 3 days, 15,000. Paano yung kinikita natin, hindi naman kalakihan. Let's say kumikita tayo ng 700, 800. Pero kulang pa.
Tama? 15,000 sa loob ng 3 days para lang sa ating oxygen. Paano pa yung pagkain? Pagkano pa si Judith? Paano pa yung si Judith? Kilala natin si Judith? si Judith ng tubig, ng ilaw, ng wifi, kung may home credit. Paano pa yung mga babayarin na yan? Talagang wala na. Tama? Isipin natin yan. Sa provision ng Panginoon when it comes sa hangin, lahat tayo may dalang oxygen dito. Hindi tayo pwedeng sumandal ng mga ganyang ginagawa natin ngayon. Sarap sumandal, di ba? May foam pa dyan okay pa Hindi tayo makakasandal ng gano'n kasi may oxygen tayo. Okay, lalapag natin. Excuse po, paupo. Lalagay ko lang po yung oxygen ko. Ang hirap nun. Pero tignan natin ngayon kung paano sinupply ng Panginoon yung ating pong pangangailangan. Hindi lang sa buhay, sa hangin na meron tayo. Amen? Pwede tayong makahinga ng maayos. Amen? Pag nag-inhale tayo, nag-exhale tayo, na kahit minsan may amoy, di ba? Okay lang yan, at least nakakahinga. Amen? Kaya sa ganyang bagay, He will supply our needs in our life, in air. Ito pa, yung water. Amen? Alam niyo po, ang laking tulong ng tubig na ito. Tama po? Pag nauuhaw ka, inom ka lang. Pag kailangan mo maligo, gusto mo maging malinis, maligo ka. Tama? Kapag hindi magandang araw, maligo ka pa rin. Pag hindi magandang ugali, maligo ka pa rin. Ibig sabihin, sa usapang tubig, ang dami pong resources niyan. Panglaba, panghugas ng plato, panligo, marami pang mga bagay. Kaya sa ganyang pong bagay, pinagpala tayo ng Panginoon sa buhay, sa hangin, sa tubig. Ito pa, yung ating pong katawan na ibinigay ng Panginoon. Tama? Sa usapang katawan, mapalad tayo kasi ganito tayo, maayos tayo. There are some people na merong pong mga problema sa katawan. Minsan walang paa. Isa sa mga kilala, American preacher, Nick Vujicic. Wala siyang kamay, left and right. Wala din siyang paa, left and right. And still, following God and serving God. Amen? Kasi nga hindi po dahilan yung mga bagay na meron sa ating pong buhay. Life, air, water, food. Yan, hindi na tayo magtagal dyan. Kilala natin kung sino tayo sa pagkain. Di ba? Masyado tayo dyan Ito pa, life, air, water, food, body, money, material things, house, church building, family, friends, and everything. Sa ganyang pong provision ng Panginoon, talagang pinapagpala po tayo. Amen? Hindi po tayo kailanman pinabayaan ng Panginoon. Ang tanong, meron po ba sa ating kalagitnaan na pinabayaan ng Panginoon? Ulitin ko po kasi kanina umaga tinanong ko for this evening, meron po bang pinabayaan ng Panginoon sa ating kalagitnaan? Parang hindi naman po tayo pinabayaan. Pinabayaan sa kusina. Di ba? Kaya sa ganyang pong bagay, hindi po dapat tayo malungkot. Amen? Hindi po dapat tayo sabihin natin sa kabilang banda, wala kasi akong blessing. Wala akong blessing sa bulsa, wala akong blessing sa BDO card ko, wala akong blessing sa kusina namin. No, tignan natin yung mga bagay na wala tayo, na meron tayo na wala yung iba. Doon natin sasabihin, Lord, salamat kasi may pagpapala ako sa buhay na galing sa iyo. Tama? Hindi mauuwi yun sa pagiging unthankful heart. At sasabihin mo na lang, ay sana all may ganyan. Sana all may ganito. Sana all ganyan. Yung mga nagsisana all, they are not thankful sa Panginoon. They are always looking sa mga bagay na wala sila na meron yung iba. Pero baliktarin natin. Para tayo ay maging thankful, tignan natin yung mga bagay na meron tayo na wala yung iba. Tama? And that's the time sabihin natin, Lord, salamat. Tama? Salamat kasi meron akong pagpapala na galing sa iyo. Alam niyo po, sa ganito pong bagay, when it comes sa pagpapala, meron ding pong nakakalungkot na parte sa aklat ng John chapter 6 verse 66. Etong mga disciples na ito, natunghayan nila yung pagpapala ng Panginoon, nakita nila yung kabutihan ng Panginoon, nakita nila kung paano gumawa ng miracles ang Panginoon, nakasama nila sa mahabang taon itong Panginoon, pero sabi ng John chapter 6 verse 66, this is the saddest verse in the book of John chapter 6. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Sa ganito pong bagay, nakakalungkot na malaman, ang mga disipulo ng Panginoon went back and walked no more with him. Why? Kasi masyadong nagpo-focus sa mga material na bagay. Masyadong nagpo-focus sa mga bagay na kung saan ay hindi naman dapat doon ang ating pong focus. Amen? Na dapat ang ating focus found in the book of Hebrews chapter 12, verse 1 and 2.
Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. In verse number 2, kaibigan. Kapatid, looking unto Jesus. Amen? Nandyan dapat nakapokus yung ating pong mata. Nandyan po dapat nakapokus yung ating pong pananampalataya. Kaya sa ating pong pagpapatuloy, ano pa po ba yung dahilan? Ano pa po ba sa oras ng ating pangangailangan? Ano ba yung mga nagbibigay ng dahilan para sabihin natin, hindi ako pinagpala ng Panginoon? Meron pa ba? Meron pa bang mga bagay sa buhay natin sasabihin, hindi ako si pinagpapala ng Panginoon? Kung babalikan natin yung mga aral na yon sa mga simpleng pamamaraan, kasi most of the time, we take it for granted yung mga simpleng bagay, yung buhay, yung hangin, tubig, pagkain, lahat ng yan, take for granted na natin eh. Gusto na natin yung mga material na bagay. That's why, in point number 1, when we follow God, He will not leave us behind in a matter of provision. Amen? 2 Corinthians chapter 9, verse number 8. 2 Corinthians 9, verse number 8, and God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficient in all things, may abound to every good work. Sagana man ang buhay o hindi, ang importante sumunod ka sa Panginoon. Yun po yung mahalaga. Kasi sabi ng Bible at sabi ng ating pong inaaral ngayon, but my God shall supply all your needs. Pansin po natin yon. Yung isusupply ng Panginoon sa atin yung needs, not wants. Tama? Kasi yung needs, ito yung mga pangangailangan natin sa ating buhay. Yung wants, ito lang yung nakikita natin, kaya sinasabi natin sana all. Diba? Sana all. Ganito. Hindi. Iisipin natin ngayon yung needs muna natin. Bakit yung iba, ang laki pa rin ng pera? Marunong silang magtipid eh. Alam nilang gamitin yung pera nila. Ikaw, may makita ka lang na ganyang bagay, gusto mo, bili mo din. Hindi po yun needs. Yun na included sa wants. Amen? Kaya sa ating pagpapatuloy, yung grace ay nandoon po na ipinagkakaloob ng Panginoon. God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficient in all things may abound in every good works. Point number 2, when we follow God, He will not leave us behind in the matter of protection. Amen? Sa usapang pag-iingat naman sa Panginoon, He will direct our path. Bakit? Tingnan natin the book of Psalms, or rather Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Dami na natin yung 5 and 6. Tingnan natin Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Ano sabi ng Bible? Trust in the Lord with all thine heart. Nandun pa rin ba yung giving our best? Yes. With all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Eto na. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. So ibig sabihin sa ganito pong bagay, when we follow God, He will not leave us behind in the matter of protection. Yung lalakaran natin, iingatan ng Panginoon. Di ba po, nasubukan nating manalangin bago tayo malis ng bahay at sabihin natin, Lord, salamat Lord sa umagang ito, proteksyonan mo po ako sa aking mga gagawin sa buong araw na ito. At iningatan tayo ng Panginoon. Tama? Pero subukan naman nating wag manalangin, umalis tayo ng bahay. Bahala na, okay naman yan. Maaari, madidisgrasya tayo. Maaari, lalabas pa lang tayo na bahay, nadulas na tayo sa sala natin. Diba? Pwede tayong mapahamak pero yung protection ng Panginoon sa atin, if we are faithfully serving God, if we are faithfully following God, nandito po yung protection. Amen? Tingnan po natin saan ba nga ba magmumula ang protection? Galing sa salita ng Diyos. Anong sabi ng aklat ng John chapter 1, verse number 1, in the beginning? Yung salita ng Diyos ang siyang magbibigay ng pag-asa sa atin. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. So ibig sabihin, yung salita ng Diyos ang siyang magiging guidelines natin sa ating pong buhay. So ibig sabihin, mahalaga pala yung salita ng Diyos. Yes, Proverbs chapter 30, verse number 5. Every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him. Once again, sabi niya ganon, He is a shield unto them that put their trust in Him. Salamat dahilan merong pong salita ng Diyos. Amen? Kung walang salita ng Diyos, walang binagong buhay kagaya natin. Tama? Sabi nga ni Pastor Ted sa kanyang testimony, kung walang salita ng Diyos, hindi siya mababago. Amen? Kasi dumating sa punto niya na habang nasa bootcamp siya, binigyan siya ng Bible, binasa niya yung Bible, at nalaman niya ngayon, sabi niya, kailangan ko palang tanggapin ng Panginoon bilang tagapagligtas. Paano kung walang salita ng Diyos?
di walang Subic Bay Baptist Church, walang ganito pong ministry, wala tayo dito. Kumbaga, sa ganito pong senaryo, pasalamatan natin ang salita ng Diyos. Amen? Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa. And please, don't forget to read our Bible. Amen? Kung makaligtaan man natin minsan, to be honest, nakakalimutan natin, pero wag naman sanang dumating sa punto na nakasanayan na natin. Nasa church na lang tayo nagbubukas ng Bible. Nasa church na lang tayo nakakapakinig ng Bible. Na kapag nasa ating mga sariling tahanan, iba na yung napapakinggan. Dapat ang protection natin nasa salita ng Diyos. Amen? Sabi ng Bible, I think in the book of Psalms, sabi niya ganun, "Blessed is the nation whose God is the Lord." Ibig sabihin, yung nation doon, mapalad ang mga tao, mapalad ang isang bayan, mapalad ang isang pamilya kung ang foundation noon ay Panginoon. Kaya nga napakahalaga, meron tayong salita ng Diyos eh. Ama po, personal, meron tayong Bible. Kanina may nag-ask, "Pastor, baka pwedeng makahingi ng Bible." Sige, bigyan natin yan. Diba? Bigyan natin ng Bible yan. Instead, bigyan natin ng jacket yan. Bigyan ng Bible yan. Tama? Masarap makita na gano'n na ating napagtatanto na kailangan ko salita ng Diyos. Yes, kailangan talaga natin. Kasi ang salita ng Diyos ay patuloy na magbabago sa ugali natin. Tama? Kasi may mga flaws tayo may mga pagkakamali tayo. Kaya this word of God is important. Amen? Sabi ng kanta, "This precious old book that I hold in my hand, it's true from beginning to end. It's a solid foundation when I firmly stand. Sin kept me from it, now it kept me from sin." Yung salita ng Diyos ay magbibigay ng pag-aayos sa buhay nating magulo. Amen? Yung salita ng Diyos ay magbibigay ng direction sa buhay natin. Kaya napakahalaga na meron po tayong Bible. Amen? Kaya sa mga susunod nating service, I hope you brought your Bible. Amen? Dali natin yung Bible natin. Ayusin natin yung ating sarili kasi dito rin tayo matututo. Alam niyo po, we are blessed kasi yung napapakinggan na aral natin, galing sa salita ng Diyos, pwede nating ma-check, tama nga ba yung sinabi ng preacher? Tama nga ba? Nandito ba? Kasi sa book of Acts, they search the scripture daily. Hinahanap, tama nga ba yung sinabi na, ito yung verse na yun titignan nyo yun, ito, aral. Merong sinabi in the book of Psalms, "And he meditate day and night." Ibig sabihin, mas maganda, may take down notes tayo, aralin natin. Sa ba dito yun? Yung sinabi ng pastor, gusto ko yung verse na yun, aralin ko yun, nandito, ito yun. May pagbabasihan tayo. Pero sa ibang religion, na kung saan, hindi ka pwedeng magdala ng Bible. Kasi mababaliw ka daw. Masisira daw yung ulo mo. Pero salamat because this church, Subic Bay Baptist Church, ay believing, Bible-believing church. Amen? Na pwede nating makita yung sinasabi ng salita ng Diyos, kung tugma ba yung sinasabi ng preacher, ng pastor, sa salita ng Diyos. Amen? Salamat dahilan merong pong salita ng Diyos. Kaya, pwede nating sabihin na mahalaga ang salita ng Diyos. Ephesians chapter 6, verse number 11. Ito po yung epekto sa atin. Ephesians 6:11. "Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil." When we talk about the protection of God, dito po ngayon tayo magdidepende sa salita ng Diyos. Protection. Di pa po sa isang laban dati, ang kailangan nila kalasag. Bukod doon sa helmet, bukod doon sa kanilang suot, breastplate, yung tinatawag na kalasag sa kanilang katawan. Kailangan din nila ng pansangga. Sino ba yung mga may pangsangga sa mga, ngayon, sa mga superhero? Captain America. Si Hulk ba may pangsangga ba si Hulk? Wala. Wala. Kailangan ng pansangga. Tama po. Alam niyo po sa buhay natin, kailangan din natin ng pansangga, ng armor. Walang iba kundi pa rin ang salita ng Diyos. Amen? Sabi ng Bible, "That ye may be able." Para kapag sa oras ng laban, sa oras ng ito ay kailangan natin that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Kaya ibig sabihin sa ganito pong bagay, maraming magpapatotoo na kung saan nandun yung protection ng Panginoon. Amen? Ibalik ko lang po yung story nung ako po ay nadisgrasya, siguro 3 months, 4 months ago na. Alimutan ko na. Mga ilang buwang lumipas. Drive po ko dyan, pababa ng libas.
magde-deposit po tayo ng pera sa bangko. Then suddenly, uulan. Sabi ko, uulan to, kailangan ko magsuot ng kapote. Kailangan kong mag-ingat, kailangan kong hindi mabasa. Gagawin ko po ngayon sa Sirlin, gigilid na ako sa may bandang libas, sa may, basta dun sa may, sa may breeze. Liliko na ako ganun. Pagligo ko po ng ganun, ako ay dumulas, yung motor kasama ako, humiga yung motor, kasama din ako. Sabi ko po, ang birong buhay ito. Dami pang pwedeng madisgrasya, ako pa. Pero kapag ganun talaga ang sitwasyon, pero salamat ako kasi iningatan ako ng Panginoon. Amen? Sa ilang minuto na nandun ako, sabi ko, nung paghiga ko doon sa daan, buti naka-helmet din, bagsak si helmet sa ulo, nakahiga. Yung motor nakadagan sa akin, ito nakaangat nakaganon pa Sabi ko, nung gagawin ko? Pinatay ko muna yung makina, tapos tinatry kong iangat yung motor. Sabi ko, kahit mabigat to, iaangat ko to. Ang hirap po kasi dumudulas Iaangat ko ng ganon kasi nakahiga pa ako. Kala mo nag-aalis lang ng unan Inaangat kong ganon, dumudulas. Sabi ko, paano to? Ginawa ko ngayon, tinulak ko uli. Sabi ko, kahit gumasgas ka na, okay lang. Angat ko na yon, tapos umalis na ako. Nung inaangat ko po yung motor, mudulas pa rin. And then naganap ako ng lakas uli para iangat yung motor at itabi at maging safe ako. Eh, alam niyo po that time, siguro parang tumigil yung mundo ko Tumigil yung mundo no? Hindi kasi pwedeng may pababa po yun Pwedeng may mga truck doon, victory, kasi lalo mga victory, mga ano yan mga kamote rider Di ba? Bababa talaga yung walang pakialam basta bumaba yan, mabilis yan Minsan may mga motor din na mabilis Paano? Nasa bandang gitna ako. Sabi ko, paano kung bibigla ang dumating doon na motor, na sasakyan, o kung sino man, di mas lalo na, di ba? Di simula sa araw na yon, meron ng kape at tinapay sa gabi, di ba? May sopas sa tanghali, may lugaw sa gabi, may aawit sa akin at sasabihin, ang bait-bait ng tao na yan. Di ba? Pwedeng mangyari sa akin yun Pero yung protection ng Panginoon ay nandun po. Amen? Tumayo ako, tapos pagkatayo ko noon, may nagtanong pa sa akin dyan, kapitbahay, nakita ako. Kasi may tao naman sa waiting shade banda doon, tinignan lang ako okay na yan, tumayo na. Tinignan sa kabila, yung mga nagtitinda sa bandang tindahan. Mukhang okay naman, tumayo Yung kapitbahay, nandiyan, galing yata sila somewhere din sa bayan, kinuha nila yung parcel na mga dinideliver nila. Pagdating doon, Pastor, okay ka lang? Kunyari, walang nangyari. Hindi, okay lang ako. Salamat. Sige, una na kayo. Tapos diretso na ako ng video hanggang sa nakauwi. Pero habang nagdadrive ako pa uwi, sabi ko, Lord, salamat kasi nandun yung protection mo. Amen? Sabi ko, malaki talagang posibilidad na masagasaan ako doon ng mga truck Pero ako lang nandun sa ilang minuto, siguro less than 5 minutes, nandun lang ako sa area, nandun lang ako sa highway. Sabi ko, talagang pwede akong madisgrasya, pwede akong mapipi doon. Di ba? Kaya nandun yung protection ng Panginoon sa buhay ng taong naglilingkod sa Panginoon. Amen? Marami pa pong mga patotoo. Marami pa pong mga story na kung saan ay pwede ko pang ikwento kahit hanggang anong oras po tayo? Hanggang alas 11 po ba tayo? Pwede kong ikwento yung mga protection ng Panginoon. Alam niyo po ba, meron pang isa, saglit lang man po ito. Dati kami ay nagpupunta sa mga lugar-lugar, even dinalupihan, hospital. Magbabas po kami, bus preaching. Sama ko, Pastor Jolan, Pastor Jonathan, Pastor Jolan, Pastor Jonathan, ako, Pastor Ronnie. 4 kami. Sakay kami ng bus, magpapaalam kami, Sir, baka pwede kami magbahagi ng salita ng Diyos kahit sa ilang minuto. Hindi kami manghihingi. Yung ibang sasabihin, sige sir, gawin niyo yan, maganda yan. Pero dumarating sa punto din sabihin ng konduktor, hindi pwede yan. Bawal yung ginagawa niyo. At minsan naman, nagpapaalam kami kalagitnaan na. Hindi muna kami magbabayad, saka muna kami mag-preach sa bus. Pero dumating sa punto, si Pastor Ronnie, si Pastor Jolan tumayo bigla. Preach siya ng gospel, preach siya ng salita ng Diyos. Sabi ng konduktor, awal yung ginagawa nyo, sumigaw na. Hindi pwede yung ginagawa nyo dito. Kayo, mamamalimos kayo dito. Sabi ni Pastor Ronnie, Sir, hindi kami mamamalimos dito. Hindi na, baba kayo dito. Hininto, ginilid ng driver, ginilid kami. Sabi ni Pastor Ronnie, teka lang, amin yung bayad namin. Di ba? Talagang nagkakainitan na, meron ng tension. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Di ba? Pero salamat kasi nandun yung protection. Maaari kasi mga driver na baka may tubo yun, no? Kay Melvin, no? Baka may tubo yun sa gilid pag may nakakaargabyado. Kulit kayong 4 kayo, ha?
putukan niya sa inyo, tubuhin niya, di ba? Pwedeng mangyari yun eh. Pero nandun po rin yung protection ng Panginoon. Sa usapang protection ng Panginoon, sasabihin ko po sa inyo, marami tayong mga kwento na kung saan ako personally, kailanman ay hindi po ako pinabayaan ng Panginoon. Tingnan po natin yung mga verses. 2 Thessalonians 3 verse 3, "But the Lord is faithful, who establish you and keep you from evil." Exodus 14:14, The Lord shall fight for you, and He shall hold your peace. Kaya when serving God, doing the ministry, nandun po yung protection. Amen? Nandun po yung pag-iingat ng Panginoon sa ating pong buhay. Point number 3 and the last, when we follow God, He will not leave us behind in the matter of promotion. Amen? Sa usapang promotion, He will elevate and bless us. In the life of Shadrach, Meshach, and Abednego, nandito po yung promotion ng Panginoon sa kanila. Tignan po natin, Daniel chapter 23, verse 25. Daniel chapter 3, verse 23 down to verse 25. And these three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down bound into the midst of the burning fiery furnace. Then Nebuchadnezzar the king was astonished and rose up and in haste and spake and said unto his counselors, Did not was three men bound in the midst of the fire? They answered and said unto the king, True, O king. And he answered, and lo, I see four men loose walking in the midst of the fire, and they have no hurt. And the form of the fourth is like the Son of God. Pastor, nasan dyan yung promotion? Nasan dyan yung protection at promotion ng Panginoon? Nandito po mismo. Bakit? Kasi pwede namang wala dun yung Panginoon eh. Pero sabi ng mga tauhan ni Nebuchadnezzar, 4 yung nakita kong taong nandito. Ibig sabihin, nandoon yung Panginoon sa kanilang sitwasyon, sinamahan sila ng Panginoon, and to make the long story short, in Daniel chapter 3, sila, sabi ni Nebuchadnezzar, kung sino man yung Diyos na pinaglilingkuran nila, yun na rin yung ating paglingkuran. Nakita natin doon yung promotion, nakita natin doon yung protection ng Panginoon, nandun sa lahat ng bagay. Daniel chapter 3 verse 30, Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Nakita natin po dito, nandito yung promotion. He will elevate and bless us. When we follow God, He will not leave us behind in the matter of protection. Promotion. Sa ganito pong bagay, isipin natin, sino ba ako para gamitin ng Panginoon sa simbahan na ito? Tama po? Sino ba tayo para gamitin na maging kabilang sa ganito pong simbahan na ito? Diba? Kung isipin natin, hindi naman talaga natin deserve lahat ng mga bagay na mental. Sino ba tayo para maging pastor? Sino ba tayo para maging missionary? Diba? Niisip ko nga, sabi ko, worthy ba talaga ako maging lingkod ng Panginoon? Dati nga, ang hilig kong sabihin, pumasok, pero hindi naman pumasok. Diba? Kukuha ng baon, pero hindi naman talaga pumasok. Nandun kami sa computeran. Tapos dadating ngayon si Miss Nori, hahabulin ngayon ng secret, diba? Si Brother Jack, talagang yari kami nun eh. Damay ako, wala naman ako ginagawa. Diba? Dadamay pa ako doon, habuling kami ng secret, diba? Yari talaga. Pero sabi ko, Lord, ako magagamit mo? Walang imposible sa Panginoon. Amen? Ang tawag po dyan, promotion. Tignan na lang natin yung buhay natin noon nung hindi pa tayo ligtas. Tama? Tignan na lang natin yung buhay natin nung wala tayo sa Panginoon. Nakikita ba natin nakikita ba natin in the future, magiging ganito ako? Hindi. Sabi ko nga po, hindi ko naman din pinalak maging pastor eh. Pero dahil tayo ay tinawag ng Panginoon, hindi tayo dapat tumakbo palayo. Amen? Yan po yung kagandahan, merong pong promotion. Tingnan pa natin sa buhay po ni Joseph. In the life of Joseph, kanina, the three Hebrew men, Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel. Now, in the life of Joseph, Genesis chapter 37, verse 22. And Reuben said unto them, Shed no blood, but cast him to the pit that is in the wilderness, and lay no hand upon him, that he might ready him out of their hands to deliver him to his father again. Alam niyo po sa ganitong sitwasyon, 3 bagay From pit, prison, to palace. Yung story po na meron dito si Joseph, dahilan kinainggitan siya ng kanyang mga kapatid, pinalabas siyang patay na, nilagay siya sa isang butas, ginawan siya ng mga hindi maganda ng kanyang kapatid, and yet, sa kanyang buhay,
simula doon nung siya ay nasa butas, nakulong din siya kasi itong kanyang pinaglingkuran, ginawan siya at tawag nito, gumawa yung kanyang asawa ng kanyang amo ng hindi maganda. Kumbaga binaligtad yung sitwasyon. At sabing gano'n ng asawa ng kanyang amo, yang tauhan mong si Joseph, gusto akong pagsamantalahan. Siyempre dahil asawa niya, kinampihan niya at kinulong siya ngayon. Kaya sa ganong senaryo, simula nung sa butas, sa prison, nandun yung promotion. Na ngayon, naging kanang kamay. Genesis 41 verse 42, and Pharaoh took off his ring from his hand and put it upon Joseph's hand, and array him in braziers and fine linen and put gold chain upon his neck. Nandun ba yung promotion? Yes. Kaya ating pong makikita sa taong naglilingkod sa Panginoon, if we give our best following God, makikita natin po yung promotion. Amen po? Sa pagbabago, sa pagbabago ng isang taong mananampalataya, nandun po yung tinatawag na position. Amen? Nandun yung pag-angat, nandun yung pagbabago, nandun yung tinatawag na promotion ng Panginoon para po sa atin. In other way around, kung titignan natin, ang promotion, hindi po ang tao ang magpo-promote sa kanyang sarili, kundi ang magpo-promote nun, Panginoon. Okay po? Ito yung sinasabi ng mga nakakatanda na huwag tayong magbuhat ng sarili nating bangko. Tama? Kakaligtas lang natin, gusto agad natin maging pastor. Kakaligtas lang natin, gusto rin agad natin, gusto ko gayahin ko yun si pastor, meron niyang sasakyan, meron siyang ganito, gusto ko ganyan. Sa unang banda, parang wala namang masama. Pero sometimes, yung protection, yung promotion, kapag gusto natin, hindi yan ibibigay ng Panginoon. Kasi yung Panginoon ang siyang nagpo-promote. Tama po? Yung Panginoon, alam niya yung mga nangyayari. Kasi posibilidad sa ating pong buhay, na kapag tayo po ay na-promote, umaangat po yung ating pong level ng ating pong kayabangan. Tama po? Dumarating sa punto na, teka lang, mas mataas ako sa iyo. Eto ako, dito ka lang. Ganun po yung nangyayari. Kaya nga po dapat po ay ang Panginoon ang siyang mag-aangat po sa atin. Kaya mas maganda na ang Panginoon mismong mag-aangat at hindi po ang ating pong sarili. Ito po ang key o ang susi para po sa promotion ng Panginoon. Sa ating pong pagtatapos, be humble. Amen? Sa usapang humbleness, bilang na lang ang mga tao. Amen? Bilang na lang ang mga tao na kung saan pinapractice ang humbleness. Bilang na lang yung mga tao na kung saan merong pong humility. Bilang na lang yung mga tao na kung saan ay sasabihin, hindi naman yun dahil sa akin dahil sa Panginoon. Tama? Most of the time, iniisip natin kasi ito, galing na ako Galing na ako sa ganitong bagay. Okay na yan dahil yun sa akin. No. Ang susi po dyan sa promotion ng Panginoon is be humble. Ito pa yung isa, be teachable. Amen? Anumang pong estado ng ating pong buhay, anumang pong katayuan natin, ilagay natin parati sa ating pong puso't isipan na mas maganda tayo ay natuturuan. Amen? Mas maganda na tayo ay natuturuan. Bakit? Kasi the more na yung ating pong kaalaman ay lumalago, may kita natin yung sarili natin na kailangan pa natin. Merong isang pastor na nagtanong sa kapwa niyang pastor. Yung batang pastor at the age of mga 25, 27, sabi ng older na pastor, mga around nasa 50 plus, going to senior, sabi niya, sa tingin mo ba kailangan mo pa mag-aral ng salita ng Diyos? Sabi ng batang preacher, sa tingin ko hindi na po. Kasi nakapagtapos naman ako ng Bible school ang tawag nito, na-ordain naman na ako Nabigyan na ako ng license to preach. Sabi ng matandang pastor, nagkakamali ka. Kailangan sa buhay natin, always make room for improvement. Parati dapat merong po tayong teachable heart. Amen? Hindi yung alam natin yung isang bagay, nag-stop na tayo. No. We need to have a teachable heart. Tingnan pa natin isang bagay. Be humble, be teachable, be available. Amen? Nandyan yung mga susi upang yung promotion ng Panginoon sa buhay natin. Kasi paano tayo ipopromote ng Panginoon kung hindi naman din tayo available? Tama? Paano tayo iaangat ng Panginoon kung hindi rin naman tayo nasa church? Paano tayo ipopromote ng Panginoon sa ating mga pangangailangan if we are not available? Amen? Sasabihin natin, pakipray naman po ako sa ganitong bagay. Pero wala tayo sa prayer meeting. Tama? Gusto nating maging maayos at umangat tayo sa buhay.
pero malayo naman tayo sa Panginoon. Kaya kailangan be available. Last verse for this evening at tayo po ay magtatapos. James chapter 4 verse number 10. The Bible said, "Humble yourself in the sight of the Lord, and He shall lift you up." Meron po akong isang nabasang book. Sabi niya ganon. Ang daan patungo sa taas ay sa baba. At ang daan patungo sa baba ay sa taas. So ibig sabihin, magsisimula muna po tayo sa baba bago po tayo umakyat. Ibig sabihin, magkaroon tayo ng humbleness, magkaroon tayo ng teachable heart, maging available po tayo in order for us to have a promotion galing sa Panginoon. Sabi ng ating pag-aaral, when we follow God, He will not leave us behind in the matter of provision, protection, and lastly, in promotion. I hope sa ating pong simpleng pag-aaral, nakita natin that we give our best sa Panginoon. Amen? Let's give our best following God sa ganito pong bagay. Amen? Imposibleng wala po tayong natutunan. Imposibleng hindi natin naintindihan. Kanina palang umaga, tayo ay pinag-uusapan na ang usaping pagsunod sa Panginoon. Amen? Sana po ito po ay nagbigay ng hamon sa buhay ng bawat isa. Tayo po ay yumuko at pumikit at tayo po ay muling mananalangin. And if the Lord spoke to your heart, I know marami tayong mga bagay na pwedeng isurrender sa Panginoon. Marami tayong pwedeng ibigay sa Panginoon. Marami tayong mga bagay na kung saan dapat nating isurrender lahat sa Kanya. Marami tayong dapat isaalang-alang, lalong-lalo na sa pagsunod sa Panginoon. Kung ang Panginoon at ang Banal na Espiritu ay nangungusap sa iyo, kapatid, kaibigan, why not you consider to come to the altar and ask the Lord, Lord, tama yung sinabi mo, tama ang iyong salita. Kailangan kong magkaroon ng kaayusan sa buhay. Kailangan magkaroon ng tinatawag na teachable heart. Kailangan magkaroon ng humble heart and always available sa iyo pong gawain. Kung yan pong desire ng iyo pong puso, pwede ka pong manalangin ngayon. At kung merong mga nahiya kang lumapit sa harapan, pwede mong itaas ang iyong kamay, Pastor, would you pray for me? Gusto kong maging maayos yung buhay ko sa tulong mo. Pastor, would you pray for me? I want to follow God in my life, doing the sacrifice for the Lord, doing what is right. Pastor, would you pray for me? Meron bang gustong mapanalangin ngayon? Gustong lumapit sa Panginoon? Gustong itaas ang kamay? Yes, thank you for that hand. Amen. May lumapit na po sa harap. How about ikaw, kaibigan ngayon, na nakapakinig ngayon ng salita ng Diyos? Would you consider your life to surrender sa Panginoon? Lord, I want to follow you sa aking buhay upang magkaroon ng kaayusan ng buhay ko. Merong protection, merong provision, at merong promotion. If the Lord spoke to your heart, you can pray. Habang ikaw ay nakayuko, ikaw ay nakapikit, manalangin ka sa Panginoon, and ask the Lord for guidance, ask the Lord for help. Lord, we need you sa aming pong buhay. Father, go before us as we sing for you our last song, at ang salita mo ang siyang mamutawi, manaig sa buhay ng bawat isa. You deserve the honor and the praise. We love you, Lord, in Christ's name. Amen and amen. Sir Francis, so we all stand up as we sing our last song.